Napailing ang milyonaryo may bahid ng mayabang ng ngiti. Isalin mo ito at ibibigay ko sa iyo ang buong sweldo ko sa isang buwan. Inasahan niyang mapahiya niya ang babae sa harap niya. Ngunit ang kalmado at matatag na sagot ng katulong ay nagpaiyak sa kanya sa katahimikan. Napuno ng tawa ang marangyang opisina ni Ricardo Soriano na sumasalamin sa makintab na mga pader na gawa sa mahogany. Si Ricardo, ang mayamang CEO, ay nalulugod sa kanyang sariling pagmamalaki. Naniniwala siyang nakapaghatid siya ng isang matalinong biro na nagpasaya sa mga miyembro ng kanyang board sa kapinsalaan ng kanyang katulong sa bahay. Hindi niya alam na ang kanyang walang pakundangang biro ay magdudulot ng sunod-sunod na pangyayari na magpababaligtad sa kanyang mundo. Ang kumikislap na mga kristal at marangyang kahoy sa paligid ay sumasalamin sa malamig at hungkag na tunog ng tawa. Sa gitna ng malaking pagtitipon ay si Ricardo Soriano, pinuno ng Soriano Technologies. Namumula ang kanyang mukha dahil sa champagne at sariling kasiyahan. Kakatapos lang niyang pumirma ng isang kasunduan na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar at pakiramdam niya ay di matitinag. Ang kanyang mga nangungunang opisyal ay nagtipon sa paligid niya tulad ng mga tapat na tagasunod, tumatawa sa lahat ng kanyang sinasabi, kahit gaano pa ito kalupit. "Anong gabi ito, ha?" Sigaw niya habang itinaas ang kanyang baso. Pumili ang matalim niyang mga mata ng mga sumasang-ayon na mga kilos at palakpakan mula sa mga makapangyarihang panauhin. "Kamangha-mangha ang trabaho mo, Ricardo. Walang ibang makakagawa noon," sabi ni Roberto Fuentes, Executive VP, na namumula ang mukha dahil sa alak at paghanga. Mayabang na ngumiti si Ricardo, tumango. Ngunit biglang napansin niya ang isang tahimik na pumapasok sa silid para maglinis ng mesa. Siya si Carmen Fernandez, isang babaeng katulong na nagtrabaho sa kanilang pamilya ng higit 2 dekada. May naisip si Ricardo. May ngiting tuso. Tinawag niya, "Carmen, halika dito." Nagulat si Carmen. Tumigil sandali pagkatapos ay naglakad papalapit. Nasasanay na si Carmen sa ganitong uri ng pagtrato, mga utos na pinapagsabihan at mga pang-aalipusta. Ngayon na nasa kanyang mga 40, palaging nakatingin pababa at tahimik na kumikilos, iniiwasan ang malupit na titig ng mga bisita. Kinuha ni Ricardo ang isang makapal na folder mula sa mesa at iniabot sa kanya. Ito ay isang siksik na bungkos ng mga teknikal na dokumento. Lahat ay nakasulat sa wikang Intsik. "Galing ito sa aking legal na koponan," sabi niya. Ayon sa kanila, hindi rin maintindihan ng aming mga tagasalin. Hinayaan niyang lumutang ang kanyang mga salita, lumawak ang kanyang ngiti. "Isalin mo ito bago mag-umaga," biro niya, "at babayaran kita ng buong buwan kong sahod, 500,000 dolyar. Pumutok ang silid sa tawa, matalim at mapanakit. Bawat tawa ay tila suntok sa dangal ni Carmen. Tinitigan siya ng mga opisyal, naghihintay na magpanik o umatras siya. "Ricardo, ang sadya mo," tawa ni CFO Angela Diaz, pinipisil ang bibig. "Katulong lang siya. Paano niya maintindihan yon? Ang cruel." Nag-shrug si Ricardo, nagpapanggap na walang pakialam. "Angela, biro lang to. Binibigyan ko siya ng pagkakataon sa isang malaking bagay. Gaano kadalas ka makakakita ng ganito kalaking pera sa isang gabi?" Dumaloy ang malupit na biro kay Carmen tulad ng malamig na tubig. Mga panghahamak, ilan ay may halong diskriminasyon ang tumusok sa kanya. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso at mahigpit niyang hinawakan ang folder hanggang pumuti ang mga daliri. Ilang taon ng pang-aalipusta ang nagbabanta na wasakin siya, ngunit hindi umatras si Carmen. Itinaas niya ang kanyang ulo at hinarap niya ng diretso si Ricardo. Tumahimik ang silid. Ang matatag niyang tingin ay nakapigil sa kanya. "Gagawin ko ito, Hinoong Soriano," sabi niya ng matatag. Kumilat ang mga mata ni Ricardo. Pagkatapos ay napasabog sa mas malakas na tawa. Sinundan ng iba. "Perfect!
pang-aalipusta niya. Inaasahan ko ang perpektong salin mo bukas ng umaga. Dahan-dahang humigop siya ng champagne at may ngiting mayabang na dagdag, "Huwag kang mag-alala kung magkakamali ka. Hindi naman ako umaasa ng marami sa'yo." Tumango ng kalmado si Carmen at lumiko palabas. Sa likod niya, nagpatuloy ang pagtawa. Bawat malupit na tunog ay paalala kung gaano nila siya kaliit. Ngunit sa loob niya, may nagising na kapangyarihan, isang damdamin ng pagmamalaki at katarungan na matagal nang nakabaon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naglalagablab ang mga mata niya ng determinasyon. Patutunayan niyang sa ilalim ng uniforme at balat na kanilang pinagtatawanan, naninirahan ng talino, lakas at halaga, mga katangiang palaging binabaliwala nila. Sinundan siya ng mga tawa na parang mga naglalaho ng multo habang pumasok siya sa pasilyo. Ang maliwanag na ilaw mula sa mga chandelier ay naglaho sa likod niya, iniwan ng malamig at pamilyar na katahimikan. Mabagal ang paglakad ni Carmen, mabigat ang mga hakbang sa makapal na pulang karpet, nag-iisa at nagdadala ng higit na bigat kaysa sa kanyang taunang kita. Bawat hakbang ay nagpapaalala ng malalim na agwat sa pagitan ng kanyang mundo at ng kanila. Ngunit ang mas masakit pa kaysa sa pera ay ang dalisay na paghamak sa kanilang mga mata, paghamak na nakaugat sa kung sino siya. Sa wakas, narating niya ang kusina, ang tanging lugar sa mansyon na nagbibigay ng kaunting ginhawa. Ang nanginginig niyang mga kamay ay inilapag ang makapal na kontratang inchik sa malamig na marble na counter. Huminga siya ng malalim, sinisikap magpakatatag. Sa paglipas ng mga taon, nasanay na siya sa mga pang-iinsulto at kayabangan ng mayamang pamilya. Ngunit ang insulto ni Ricardo ngayong gabi ay tumama ng mas malakas kaysa dati. Mahigit 2 dekada nang nagtatrabaho si Carmen para sa mga Soriano na may tahimik na katapatan. Mula nang dumating siya, nanatili siyang tahimik, ginagawa ang kanyang mga tungkulin nang hindi naghahanap ng papuri o pansin. Sa mga tao sa mansyon na iyon, hindi kailanman nakita si Carmen bilang tunay na tao. Hindi siya isang taong may sariling isip o damdamin, isang tahimik na tagapaglingkod lang, kapaki-pakinabang kapag kailangan at hindi nakikita sa ibang oras. Pero naaalala ni Carmen ang lahat. Naalala niya ang pag-aalaga kay Anita at Eduardo, ang mga anak ng pamilyang Soriano, mula pa nang sila'y ipinanganak. Nanatili siya sa tabi ng kanilang mga kama sa tuwing may lagnat, pinakalma ang kanilang pag-iyak sa gabi at tinanggal ang kanilang mga takot. Mahal niya sila tulad ng sariling mga anak. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang pag lumaki sila, marahil gagawan siya ng katulad ng pagtrato ng kanilang mga magulang, may malamig na pagkakahiwalay. At iyan mismo ang nangyari. Habang lumalaki sina Anita at Eduardo, unti-unti nilang nakalimutan ang babaeng palaging naroon. Nagbibigay aliw, nagpoprotekta, tahimik na nasa likod ng bawat ligtas na alaala ng pagkabata. Lalong bumigat ang puso ni Carmen nang lumala ang kalagayan ni Ginang Soriano. Siya lamang ang nanatili sa tabi nito, inaalagaan araw-araw, pinapanood habang unti-unting nilalason ng kanser ang katawan nito. Sa huling mga araw ni Ginang Soriano, mahina niyang hinawakan ng kamay ni Carmen. Ang mga mata niya'y puno ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Carmen ng isang bihirang bagay. Pagpapahalaga sa isang tahanan kung saan siya ay palaging hindi pinapansin. Ngunit nang pumanaw si Ginang Soriano, lalo pang tumindi ang kalupitan ni Ricardo. Bumalik si Carmen sa likod, tahimik na dinadala ang bigat ng bawat insulto at malupit na tingin. Iyon na ang papel na inaasahan niyang gampanan, ang halaga ng pag-survive sa mundong hindi talaga siya nakikita. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang malaman na sa loob ng 2 dekada,
Hindi kailanman tinanong ni Ricardo ang tungkol sa kanyang buhay. Hindi niya alam na may pamilya siya. Hindi niya inisip ang tungkol sa mga pangarap niya o kung gaano siya nagsakripisyo para sa mga taong mahal niya. Para kay Ricardo, isa lang siyang itim na katulong. Isang taong hindi dapat pansinin, isang taong hindi karapat-dapat sa kabaitan o respeto. Matagal nang tinanggap ni Carmen ang katotohanan iyon o sa palagay niya ay ganoon. Ngunit ngayong gabi may nagbago. Ang mapanirang hamon niya ay nagbasag sa balot na kanyang binuo sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam siya ng isang apoy sa loob niya. Hindi lang galit, kundi pagmamalaki. Isang malalim na pagpapahalaga sa sarili na matagal nang nakabaon sa ilalim ng katahimikan. Sa tahimik na kusina, tumingin siya sa makapal na dokumento. Hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol na ito sa pagtindig at pagpapakita ng sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe sa isang taong hindi niya nakausap ng maraming taon, si Professor Armando Reyes, dating katrabaho at pinagkakatiwalaang kaibigan. Iba-iba ang tinahak ng kanilang buhay, ngunit ngayong gabi, kailangan niya ng isang taong nakakakilala sa kanyang katotohanan. Habang ipinapadala ang mensahe, bumalot sa kanya ang isang alon ng determinasyon. Handa na siya. Mahaba ang gabi na darating. Isang pagsubok ng pasensya, lakas ng loob at tapang. Palapit na ang hating gabi sa orasan sa pader. Huminga ng malalim si Carmen, matatag. Kumikislap ang kanyang mga mata ng apoy na matagal niyang hindi naramdaman sa loob ng 20 taon. Hindi na ito tungkol sa pagkita ng 500,000 dolyar, tungkol ito sa pagbawi ng isang bagay na higit na mahalaga, ang kanyang dangal. Buksan niya ang file, tumingin sa kanya ang mga hanay ng mga karakter sa wikang Insik na parang isang tahimik na hamon. Ngunit hindi umatras si Carmen, nakangiti siya ng mahina, isang tahimik na kumpiyansa ang sumibol sa kanyang mukha. Sapagkat bukas, pag muling sumilay ang liwanag sa mansyon, hindi na siya magiging hindi nakikita. Hindi na siya magiging babaeng binabaliwala sa likod. Siya na si Carmen Fernandez, nakikita, iginagalang at pinahahalagahan para sa tunay niyang pagkatao. Ang gintong liwanag mula sa chandelier sa kusina ay nagpainit sa kanyang mukha habang nakatuon siya sa komplikadong sulat. Ang mga karakter, dati bahagi ng ibang buhay, ngayon ay tila pamilyar. Parang matagal nang hindi nakikitang mga lumang kaibigan. Ngumiti siya ng mahina, may alam ng ngiti. Matagal na mula nang huli siyang tumingin sa wika sa ganitong paraan. Ang kanyang tingin ay napalingon sa bintana, sa dilim, at ang isip niya ay bumalik sa isang nakaraan na itinatago niya pati sa kanyang sarili. 20 taon na ang nakalipas, hindi siya si Carmen Fernandez. Siya ay si Dr. Michelle Santos, isang respetadong propesor sa Stanford University. Lumabas ang kanyang pangalan sa mga akademikong journal sa buong mundo. Kilala siya sa kanyang kasanayan sa linguistika, teknikal na pagsasalin at interkultural na komunikasyon. Puno ang kanyang mga lektura, inanyayahan siya sa mga kumperensya para magsalita sa mga malalaking entablado. Ang kanyang buhay ay puno ng layunin, tagumpay at pagkilala. Naitayo niya ang isang karera na ipinagmamalaki niya. Pagkatapos, sa isang sandali, nawasak ang lahat. Isang araw tinawag siya ng board ng universidad. Ang mga mukha na dati niyang tinawag na mga kaibigan ay tumingin sa kanya ng may malamig na distansya. Inakusahan siya ng academic dishonesty, plagiarism, misconduct at iba pang mga maling paratang. Ipinaliwanag niya ang kanyang sarili gamit ang malinaw na ebidensya, ngunit walang nakinig. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan, isang patibong ito. Layunin nilang tanggalin siya, alisin ang nag-iisang babae sa prestihiyosong posisyon na may tenure.
Sa huli, pinalaya siya ng unibersidad, binura ang kanyang reputasyon at mga nagawa ng hindi iniisip. Alam niyang nilinlang siya pero hindi ito pinansin ng sistema. Sinubukan niyang lumaban, nagsampa ng kaso, naghahanap ng hustisya, pero bawat landas ay naharang. Sinabi ng kanyang mga abogado ang katotohanan. Laban siya sa malalakas. Pinoprotektahan ng mga makapangyarihan ang sarili nila at ipikit ang mata ng mundo sa kanyang katotohanan. Wasak at wala nang magawa, ginawa ni Michelle Santos ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Isinuko niya ang kanyang pangalan. Iniwan ang lahat ng kanyang naitayo, ang kanyang titulo, respeto, pagkakakilanlan, para makaiwas sa karagdagang pinsala. Naging si Carmen Fernandez siya, lumayo siya at kumuha ng trabaho na hindi tatanungin ang kanyang nakaraan. Ang pagiging katulong sa bahay ang naging perpektong takas. Tahimik, hindi napapansin na trabaho, nagbigay ito ng kaligtasan. At dahan-dahan, naglaho siya sa mga anino, iniwan si Dr. Michelle Santos sa likod. Sa loob ng 20 taon, namuhay si Carmen na parang anino, mahinahon, hindi nakikita at malayo sa mga pangarap na minsang kanyang hinabol. Isinuko niya ang ambisyon kapalit ng kaligtasan, iniisip na ang tahimik na buhay ay magdudulot ng kapayapaan. Ngunit gaano man niya kailalim na itago ang kanyang nakaraan, hindi kailanman nawawala ng tuluyan ang mga sugat. Nakaupo siya ng tahimik sa kusina, patuloy na sumasakit ang puso mula sa pagtataksil ng mga kasamahan na dati pumupuri sa kanya at mga estudyanteng dati humahanga sa kanya. Ngayon ay malamig, malayo at puno ng pagdududa, lahat dahil umangat siya ng higit sa inaasahan ng lipunan para sa isang babaeng tulad niya. Ngayon, makalipas ang mga dekada, hinarap niya ang pamilyar na kalupitan. Ang panlalait ni Ricardo Soriano, ang paniniwala niyang ang kayamanan ay nagbibigay sa kanya ng karapatang maliitin siya dahil lamang sa kanyang pinagmulan at posisyon. Ngunit iba ang gabing ito. Nagbago si Carmen. Hindi na siya ang wasak na babae na minsang sumuko sa kawalang katarungan ng walang boses. Tinuruan siya ng mga taon ng pagtitiis, lakas at kung paano mabuhay kapag isinantabi ng mundo. Natutunan niya sa mahirap na paraan na ang katahimikan ay hindi nagpapanatiling ligtas, ito lang ang nagpapanatili sa iyo na maliit. At napagpasyahan ni Carmen, hindi na siya mananahimik pa. Muling tumingin siya sa makapal na folder. Hindi na nakakatakot ang mga komplikadong karakter sa wikang Intsik. Sa katunayan, pamilyar na ito, parang mga matagal nang nawalang kasama na marahang nagpapaalala kung sino siya dati. Si Michelle Santos, ang tunay na babae na minsang siya, ay hindi nawala. Hindi naglaho ang kanyang talino. Naghihintay lang ito, nakatago sa likod ng mga taon ng pilit na katahimikan. Ngumiti si Carmen ng bahagya, may apoy na naglalagablab sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang panulat at sinimulang isalin ang kontrata linya por linya, matalas at tumpak ang kanyang konsentrasyon. Detalyado ang kanyang mga tala, malinaw ang kanyang pag-unawa. Sa bawat salitang isinulat niya, lalo pang lumalakas ang apoy sa loob niya. Pinapalakas ng 2 dekada ng nilunok na sakit at tahimik na pagtitiis. Ngayong gabi, hindi na lang isang nakalimutang pangalan si Michelle Santos. Bumisita siya muli sa katauhan ni Carmen Fernandez, isang babaeng determinado na bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Ang dangal, katarungan, pagkakakilanlan, tumaas ng 2 beses ang tunog ng orasan sa pader. 2:00 na ng madaling araw. Pinunasan ni Carmen ang pagod na mga mata, matigas ang mga balikat mula sa matagal na pagtatrabaho. Ang maliit niyang mesa na nakatago sa masikip na kwarto ng mga katulong ay napuno na ng mga pahina ng isinaling tala, pareho sa Ingles at Intsik.
Ang mainit na ilaw mula sa kanyang lampara ay naglalatag ng mga anino sa kanyang pagod na mukha, ngunit hindi bumitaw ang kanyang focus. Bagaman nagawa niyang isalin ang karamihan ng dokumento, may pumipigil sa kanyang loob. Hindi lang mahirap ang kontrata, parang may kakaibang komplikasyon ito. Masyadong siksik ang mga terminolohiya sa mga bahagi tulad ng cybersecurity at batas sa IT, masyadong maingat ang pagkakasulat. Alam ni Carmen na kailangan niya ng tulong upang masigurong hindi siya mayroong namimiss. Pagkalipas ng sandali ng pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng iisang tao na tiniyak niyang may tahimik pa ring koneksyon sa kanya sa loob ng mga taon, si Armando Reyes, ang dati niyang katrabaho sa Stanford. Palaging naniwala siya kay Carmen kahit na lahat ng iba ay tumalikod. Matagal ang pagring bago siya sagutin, antok pero puno ng malasakit ang kanyang boses. "Carmen, ayos ka lang ba?" Napaipit ang dibdib ni Carmen sa marinig lang ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim. Pasensya na sa late na tawag, mababa pero matatag ang tinig niya. "Kailangan ko ang tulong mo, mahalaga." Agad na naging alerto si Armando. "Nandito ako, anong nangyayari?" Mabilis niyang ipinaliwanag ang lahat. "Nagtatrabaho ako sa isang teknikal na pagsasalin para sa isang kasunduan sa pakikipagsosyo ng Chino," sabi niya. "Pero puno ito ng mga advanced na termino sa cybersecurity. Kailangan ko ng pangalawang mata, isang taong pinagkakatiwalaan ko." Hindi nagdalawang isip si Armando. "Ipadala mo sa akin. Susuriin ko agad." Nawala ang bigat sa dibdib ni Carmen nang maipadala niya ang mga scan. Habang naghihintay, umiikot ang mga isip niya. May mali sa dokumentong iyon, may nakatago sa wikang iyon, isang mapanganib na bagay. Hindi pa man lumipas ang kalahating oras, muling tumunog ang telepono. Tense ang boses ni Armando, mabilis at mahigpit ang mga salita. "Carmen, tama kang nag-alala, hindi normal ang kontratang ito." Pabilis ang tibok ng puso niya. "Anong ibig mong sabihin?" Naging seryoso ang tono ni Armando. "May isang bahagi na nagbibigay sa Chino ng buong access sa internal security systems ng Soriano Technologies at isa pa nakatago sa mas malalim ang naglilipat ng lahat ng intellectual property rights sa opisina nila sa Shanghai." Humigpit ang hininga ni Carmen. "Ibig sabihin kontrolado nila lahat." "Kompletong takeover ito," sabi ni Armando, "at isang mahusay na pagtatago, nakatakip sa mahahabang salita at legal na hargon. Kapag nilagdaan ito ni Ricardo, hindi lang pera ang mawawala sa kanya. Mabubura ang buong kumpanya, bilyon-bilyong dolyar, tuluyan." Nilamig ang katawan ni Carmen. Si Ricardo Soriano, ang taong nanlait sa kanya, ang taong itinuring siyang wala, ay walang ideya na siya mismo ang malapit ng wasakin at higit pa, pati ang lahat ng nagtatrabaho sa kanya. "Paano naman ang mga empleyado?" Mahinang tanong niya. Nag-alinlangan si Armando sa kasinabi, "Mawawala sa kanila ang lahat, pondo sa pagre-retiro, trabaho, mga benepisyo, lahat." Humigpit ang dibdib ni Carmen. "Armando, sigurado ka ba?" "Tiyak," sagot niya ng matatag. "Carmen, nakakita ka ng isang napakalalang bagay. Hindi ito basta-basta masamang kasunduan, isang bitag ito. At kung malalaman nila na alam mo ang katotohanan, mapanganib ka, hindi sila maglalaro ng patas." Mahigpit na hinawakan ni Carmen ang telepono, matalas ang isip niya kaysa dati. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ng sarili lamang. Nakatayo na siya ngayon sa sangandaan ng isang mas malaking laban, isang pakikibaka sa pagitan ng katotohanan at katiwalian, sa pagitan ng dangal ng tao at ng walang katapusang kasakiman ng mga nasa kapangyarihan. "Naiintindihan ko, Armando, salamat." Mahina niyang bumulong. "Maging maingat ka, Carmen," mahinahong sabi niya. "Nandito lang ako kapag napailing ang milyonaryo may bahid ng mayabang ng ngiti. Isalin mo ito at ibibigay ko sa iyo ang buong sweldo ko sa isang buwan."
Inasahan niyang mapahiya niya ang babae sa harap niya. Ngunit ang kalmado at matatag na sagot ng katulong ay nagpaiyak sa kanya sa katahimikan. Napuno ng tawa ang marangyang opisina ni Ricardo Soriano na sumasalamin sa makintab na mga pader na gawa sa mahogany. Si Ricardo, ang mayamang CEO, ay nalulugod sa kanyang sariling pagmamalaki. Naniniwala siyang nakapaghatid siya ng isang matalinong biro na nagpasaya sa mga miyembro ng kanyang board sa kapinsalaan ng kanyang katulong sa bahay. Hindi niya alam na ang kanyang walang pakundangang biro ay magdudulot ng sunod-sunod na pangyayari na magpababaligtad sa kanyang mundo. Ang kumikislap na mga kristal at marangyang kahoy sa paligid ay sumasalamin sa malamig at hungkag na tunog ng tawa. Sa gitna ng malaking pagtitipon ay si Ricardo Soriano, pinuno ng Soriano Technologies. Namumula ang kanyang mukha dahil sa champagne at sariling kasiyahan. Kakatapos lang niyang pumirma ng isang kasunduan na nagkakahalaga ng 3 bilyong dolyar at pakiramdam niya ay di matitinag. Ang kanyang mga nangungunang opisyal ay nagtipon sa paligid niya tulad ng mga tapat na tagasunod, tumatawa sa lahat ng kanyang sinasabi, kahit gaano pa ito kalupit. "Anong gabi ito, ha?" Sigaw niya habang itinaas ang kanyang baso. Pumili ang matalim niyang mga mata ng mga sumasang-ayon na mga kilos at palakpakan mula sa mga makapangyarihang panauhin. "Kamangha-mangha ang trabaho mo, Ricardo. Walang ibang makakagawa noon," sabi ni Roberto Fuentes, Executive VP, na namumula ang muka dahil sa alak at paghanga. Mayabang na ngumiti si Ricardo, tumango. Ngunit biglang napansin niya ang isang tahimik na pumapasok sa silid para maglinis ng mesa. Siya si Carmen Fernandez, isang babaeng katulong na nagtrabaho sa kanilang pamilya ng higit 2 dekada. May naisip si Ricardo. May ngiting tuso. Tinawag niya, "Carmen, halika dito." Nagulat si Carmen. Tumigil sandali pagkatapos ay naglakad papalapit. Nasasanay na si Carmen sa ganitong uri ng pagtrato, mga utos na pinapagsabihan at mga pang-aalipusta. Ngayon na nasa kanyang mga 40, palaging nakatingin pababa at tahimik na kumikilos, iniiwasan ang malupit na titig ng mga bisita. Kinuha ni Ricardo ang isang makapal na folder mula sa mesa at iniabot sa kanya. Ito ay isang siksik na bungkos ng mga teknikal na dokumento. Lahat ay nakasulat sa wikang Intsik. "Galing ito sa aking legal na koponan," sabi niya. Ayon sa kanila, hindi rin maintindihan ng aming mga tagasalin. Hinayaan niyang lumutang ang kanyang mga salita, lumawak ang kanyang ngiti. "Isalin mo ito bago mag-umaga," biro niya, "at babayaran kita ng buong buwan kong sahod, 500,000 dolyar. Pumutok ang silid sa tawa, matalim at mapanakit. Bawat tawa ay tila suntok sa dangal ni Carmen. Tinitigan siya ng mga opisyal, naghihintay na magpanik o umatras siya. "Ricardo, ang sadya mo," tawa ni CFO Angela Diaz, pinipisil ang bibig. "Katulong lang siya. Paano niya maintindihan yon? Ang cruel." Nag-shrug si Ricardo, nagpapanggap na walang pakialam. "Angela, biro lang to. Binibigyan ko siya ng pagkakataon sa isang malaking bagay. Gaano kadalas ka makakakita ng ganito kalaking pera sa isang gabi?" Dumaloy ang malupit na biro kay Carmen tulad ng malamig na tubig. Mga panghahamak, ilan ay may halong diskriminasyon ang tumusok sa kanya. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso at mahigpit niyang hinawakan ang folder hanggang pumuti ang mga daliri. Ilang taon ng pang-aalipusta ang nagbabanta na wasakin siya, ngunit hindi umatras si Carmen. Itinaas niya ang kanyang ulo at hinarap niya ng diretso si Ricardo. Tumahimik ang silid. Ang matatag niyang tingin ay nakapigil sa kanya. "Gagawin ko ito, Hinoong Soriano," sabi niya ng matatag. Kumilat ang mga mata ni Ricardo. Pagkatapos ay napasabog sa mas malakas na tawa. Sinundan ng iba. "Perfect!" pang-aalipusta niya. "Inaasahan ko ang perpektong salin mo bukas ng umaga."
Dahan-dahang humigop siya ng champagne at may ngiting mayabang na dagdag, "Huwag kang mag-alala kung magkakamali ka. Hindi naman ako umaasa ng marami sa'yo." Tumango ng kalmado si Carmen at lumiko palabas. Sa likod niya nagpatuloy ang pagtawa, bawat malupit na tunog ay paalala kung gaano nila siya kaliit. Ngunit sa loob niya may nagising na kapangyarihan, isang damdamin ng pagmamalaki at katarungan na matagal nang nakabaon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naglalagablab ang mga mata niya ng determinasyon. Patutunayan niyang sa ilalim ng uniforme at balat na kanilang pinagtatawanan, naninirahan ng talino, lakas at halaga, mga katangiang palaging binabaliwala nila. Sinundan siya ng mga tawa na parang mga naglalaho ng multo habang pumasok siya sa pasilyo. Ang maliwanag na ilaw mula sa mga chandelier ay naglaho sa likod niya, iniwan ang malamig at pamilyar na katahimikan. Mabagal ang paglakad ni Carmen, mabigat ang mga hakbang sa makapal na pulang karpet, nag-iisa at nagdadala ng higit na bigat kaysa sa kanyang taunang kita. Bawat hakbang ay nagpapaalala ng malalim na agwat sa pagitan ng kanyang mundo at ng kanila. Ngunit ang mas masakit pa kaysa sa pera ay ang dalisay na paghamak sa kanilang mga mata, paghamak na nakaugat sa kung sino siya. Sa wakas, narating niya ang kusina, ang tanging lugar sa mansyon na nagbibigay ng kaunting ginhawa. Ang nanginginig niyang mga kamay ay inilapag ang makapal na kontratang inchik sa malamig na marble na counter. Huminga siya ng malalim, sinisikap magpakatatag. Sa paglipas ng mga taon, nasanay na siya sa mga pang-iinsulto at kayabangan ng mayamang pamilya. Ngunit ang insulto ni Ricardo ngayong gabi ay tumama ng mas malakas kaysa dati. Mahigit 2 dekada nang nagtatrabaho si Carmen para sa mga Soriano na may tahimik na katapatan. Mula nang dumating siya, nanatili siyang tahimik, ginagawa ang kanyang mga tungkulin nang hindi naghahanap ng papuri o pansin. Sa mga tao sa mansyon na iyon, hindi kailanman nakita si Carmen bilang tunay na tao. Hindi siya isang taong may sariling isip o damdamin, isang tahimik na tagapaglingkod lang, kapaki-pakinabang kapag kailangan at hindi nakikita sa ibang oras. Pero naaalala ni Carmen ang lahat. Naalala niya ang pag-aalaga kay Anita at Eduardo, ang mga anak ng pamilyang Soriano, mula pa nang sila'y ipinanganak. Nanatili siya sa tabi ng kanilang mga kama sa tuwing may lagnat, pinakalma ang kanilang pag-iyak sa gabi at tinanggal ang kanilang mga takot. Mahal niya sila tulad ng sariling mga anak. Kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang pag lumaki sila, marahil gagawan siya ng katulad ng pagtrato ng kanilang mga magulang, may malamig na pagkakahiwalay. At iyan mismo ang nangyari. Habang lumalaki sina Anita at Eduardo, unti-unti nilang nakalimutan ang babaeng palaging naroon. Nagbibigay aliw, nagpoprotekta, tahimik na nasa likod ng bawat ligtas na alaala ng pagkabata. Lalong bumigat ang puso ni Carmen nang lumala ang kalagayan ni Ginang Soriano. Siya lamang ang nanatili sa tabi nito, inaalagaan araw-araw, pinapanood habang unti-unting nilalason ng kanser ang katawan nito. Sa huling mga araw ni Ginang Soriano, mahina niyang hinawakan ng kamay ni Carmen. Ang mga mata niya ay puno ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Carmen ng isang bihirang bagay. Pagpapahalaga sa isang tahanan kung saan siya ay palaging hindi pinapansin. Ngunit nang pumanaw si Ginang Soriano, lalo pang tumindi ang kalupitan ni Ricardo. Bumalik si Carmen sa likod, tahimik na dinadala ang bigat ng bawat insulto at malupit na tingin. Iyon na ang papel na inaasahan niyang gampanan, ang halaga ng pag-survive sa mundong hindi talaga siya nakikita. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang malaman na sa loob ng 2 dekada, hindi kailanman tinanong ni Ricardo ang tungkol sa kanyang buhay. Hindi niya alam na may pamilya siya.
Hindi niya inisip ang tungkol sa mga pangarap niya o kung gaano siya nagsakripisyo para sa mga taong mahal niya. Para kay Ricardo, isa lang siyang itim na katulong. Isang taong hindi dapat pansinin, isang taong hindi karapat-dapat sa kabaitan o respeto. Matagal nang tinanggap ni Carmen ang katotohanan iyon o sa palagay niya ay ganoon. Ngunit ngayong gabi may nagbago. Ang mapanirang hamon niya ay nagbasag sa balot na kanyang binuo sa kanyang sarili. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakaramdam siya ng isang apoy sa loob niya. Hindi lang galit, kundi pagmamalaki. Isang malalim na pagpapahalaga sa sarili na matagal nang nakabaon sa ilalim ng katahimikan. Sa tahimik na kusina, tumingin siya sa makapal na dokumento. Hindi na ito tungkol sa pera. Tungkol na ito sa pagtindig at pagpapakita ng sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe sa isang taong hindi niya nakausap ng maraming taon, si Professor Armando Reyes, dating katrabaho at pinagkakatiwalaang kaibigan. Iba-iba ang tinahak ng kanilang buhay, ngunit ngayong gabi, kailangan niya ng isang taong nakakakilala sa kanyang katotohanan. Habang ipinapadala ang mensahe, bumalot sa kanya ang isang alon ng determinasyon. Handa na siya. Mahaba ang gabi na darating. Isang pagsubok ng pasensya, lakas ng loob at tapang. Palapit na ang hating gabi sa orasan sa pader. Huminga ng malalim si Carmen, matatag. Kumikislap ang kanyang mga mata ng apoy na matagal niyang hindi naramdaman sa loob ng 20 taon. Hindi na ito tungkol sa pagkita ng 500,000 dolyar, tungkol ito sa pagbawi ng isang bagay na higit na mahalaga, ang kanyang dangal. Buksan niya ang file, tumingin sa kanya ang mga hanay ng mga karakter sa wikang Insik na parang isang tahimik na hamon. Ngunit hindi umatras si Carmen, nakangiti siya ng mahina, isang tahimik na kumpiyansa ang sumibol sa kanyang mukha. Sapagkat bukas, pag muling sumilay ang liwanag sa mansyon, hindi na siya magiging hindi nakikita. Hindi na siya magiging babaeng binabaliwala sa likod. Siya na si Carmen Fernandez, nakikita, iginagalang at pinahahalagahan para sa tunay niyang pagkatao. Ang gintong liwanag mula sa chandelier sa kusina ay nagpainit sa kanyang mukha habang nakatuon siya sa komplikadong sulat. Ang mga karakter, dati bahagi ng ibang buhay, ngayon ay tila pamilyar. Parang matagal nang hindi nakikitang mga lumang kaibigan. Ngumiti siya ng mahina, may alam ng ngiti. Matagal na mula nang huli siyang tumingin sa wika sa ganitong paraan. Ang kanyang tingin ay napalingon sa bintana, sa dilim, at ang isip niya ay bumalik sa isang nakaraan na itinatago niya pati sa kanyang sarili. 20 taon na ang nakalipas, hindi siya si Carmen Fernandez. Siya ay si Dr. Michelle Santos, isang respetadong propesor sa Stanford University. Lumabas ang kanyang pangalan sa mga akademikong journal sa buong mundo. Kilala siya sa kanyang kasanayan sa linguistika, teknikal na pagsasalin at interkultural na komunikasyon. Puno ang kanyang mga lektura, inanyayahan siya sa mga kumperensya para magsalita sa mga malalaking entablado. Ang kanyang buhay ay puno ng layunin, tagumpay at pagkilala. Naitayo niya ang isang karera na ipinagmamalaki niya. Pagkatapos, sa isang sandali, nawasak ang lahat. Isang araw tinawag siya ng board ng universidad. Ang mga mukha na dati niyang tinawag na mga kaibigan ay tumingin sa kanya ng may malamig na distansya. Inakusahan siya ng academic dishonesty, plagiarism, misconduct at iba pang mga maling paratang. Ipinaliwanag niya ang kanyang sarili gamit ang malinaw na ebidensya, ngunit walang nakinig. Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan, isang patibong ito. Layunin nilang tanggalin siya, alisin ang nag-iisang babae sa prestihiyosong posisyon na may tenure. Sa huli, pinalaya siya ng universidad, binura ang kanyang reputasyon at mga nagawa ng hindi iniisip.
Alam niyang nilinlang siya pero hindi ito pinansin ng sistema. Sinubukan niyang lumaban, nagsampa ng kaso, naghahanap ng hustisya, pero bawat landas ay naharang. Sinabi ng kanyang mga abogado ang katotohanan. Laban siya sa malalakas. Pinoprotektahan ng mga makapangyarihan ang sarili nila at ipikit ang mata ng mundo sa kanyang katotohanan. Wasak at wala nang magawa, ginawa ni Michelle Santos ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Isinuko niya ang kanyang pangalan. Iniwan ang lahat ng kanyang naitayo, ang kanyang titulo, respeto, pagkakakilanlan, para makaiwas sa karagdagang pinsala. Naging si Carmen Fernandez siya, lumayo siya at kumuha ng trabaho na hindi tatanungin ang kanyang nakaraan. Ang pagiging katulong sa bahay ang naging perpektong takas. Tahimik, hindi napapansin na trabaho, nagbigay ito ng kaligtasan. At dahan-dahan, naglaho siya sa mga anino, iniwan si Dr. Michelle Santos sa likod. Sa loob ng 20 taon, namuhay si Carmen na parang anino, mahinahon, hindi nakikita at malayo sa mga pangarap na minsang kanyang hinabol. Isinuko niya ang ambisyon kapalit ng kaligtasan, iniisip na ang tahimik na buhay ay magdudulot ng kapayapaan. Ngunit gaano man niya kailalim na itago ang kanyang nakaraan, hindi kailanman nawawala ng tuluyan ang mga sugat. Nakaupo siya ng tahimik sa kusina, patuloy na sumasakit ang puso mula sa pagtataksil ng mga kasamahan na dati pumupuri sa kanya at mga estudyanteng dati humahanga sa kanya. Ngayon ay malamig, malayo at puno ng pagdududa, lahat dahil umangat siya ng higit sa inaasahan ng lipunan para sa isang babaeng tulad niya. Ngayon, makalipas ang mga dekada, hinarap niya ang pamilyar na kalupitan. Ang panlalait ni Ricardo Soriano, ang paniniwala niyang ang kayamanan ay nagbibigay sa kanya ng karapatang maliitin siya dahil lamang sa kanyang pinagmulan at posisyon. Ngunit iba ang gabing ito. Nagbago si Carmen. Hindi na siya ang wasak na babae na minsang sumuko sa kawalang katarungan ng walang boses. Tinuruan siya ng mga taon ng pagtitiis, lakas at kung paano mabuhay kapag isinantabi ng mundo. Natutunan niya sa mahirap na paraan na ang katahimikan ay hindi nagpapanatiling ligtas. Ito lang ang nagpapanatili sa iyo na maliit. At napagpasyahan ni Carmen, hindi na siya mananahimik pa. Muling tumingin siya sa makapal na folder. Hindi na nakakatakot ang mga komplikadong karakter sa wikang Intsik. Sa katunayan, pamilyar na ito, parang mga matagal nang nawalang kasama na marahang nagpapaalala kung sino siya dati. Si Michelle Santos, ang tunay na babae na minsang siya, ay hindi nawala. Hindi naglaho ang kanyang talino. Naghihintay lang ito, nakatago sa likod ng mga taon ng pilit na katahimikan. Ngumiti si Carmen ng bahagya, may apoy na naglalagablab sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang panulat at sinimulang isalin ang kontrata linya por linya, matalas at tumpak ang kanyang konsentrasyon. Detalyado ang kanyang mga tala, malinaw ang kanyang pag-unawa. Sa bawat salitang isinulat niya, lalo pang lumalakas ang apoy sa loob niya. Pinapalakas ng 2 dekada ng nilunok na sakit at tahimik na pagtitiis. Ngayong gabi, hindi na lang isang nakalimutang pangalan si Michelle Santos. Bumisita siya muli sa katauhan ni Carmen Fernandez, isang babaeng determinado na bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Ang dangal, katarungan, pagkakakilanlan, tumaas ng 2 beses ang tunog ng orasan sa pader. 2:00 na ng madaling araw. Pinunasan ni Carmen ang pagod na mga mata, matigas ang mga balikat mula sa matagal na pagtatrabaho. Ang maliit niyang mesa na nakatago sa masikip na kwarto ng mga katulong ay napuno na ng mga pahina ng isinaling tala, pareho sa Ingles at Intsik. Ang mainit na ilaw mula sa kanyang lampara ay naglalatag ng mga anino sa kanyang pagod na mukha, ngunit hindi bumitaw ang kanyang pokus.
Bagaman nagawa niyang isalin ang karamihan ng dokumento, may pumipigil sa kanyang loob. Hindi lang mahirap ang kontrata. Parang may kakaibang komplikasyon ito. Masyadong siksik ang mga terminolohiya sa mga bahagi tulad ng cybersecurity at batas sa IT. Masyadong maingat ang pagkakasulat. Alam ni Carmen na kailangan niya ng tulong upang masigurong hindi siya mayroong namimiss. Pagkalipas ng sandali ng pag-aalinlangan, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng iisang tao na tiniyak niyang may tahimik pa ring koneksyon sa kanya sa loob ng mga taon, si Armando Reyes, ang dati niyang katrabaho sa Stanford. Palaging naniwala siya kay Carmen kahit na lahat ng iba ay tumalikod. Matagal ang pagring bago siya sagutin, antok pero puno ng malasakit ang kanyang boses. Carmen, ayos ka lang ba? Napaipit ang dibdib ni Carmen sa marinig lang ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim. Pasensya na sa late na tawag, mababa pero matatag ang tinig niya. Kailangan ko ang tulong mo, mahalaga. Agad na naging alerto si Armando. Nandito ako, anong nangyayari? Mabilis niyang ipinaliwanag ang lahat. Nagtatrabaho ako sa isang teknikal na pagsasalin para sa isang kasunduan sa pakikipagsosyo ng Chino, sabi niya. Pero puno ito ng mga advanced na termino sa cybersecurity. Kailangan ko ng pangalawang mata, isang taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi nagdalawang isip si Armando, ipadala mo sa akin. Susuriin ko agad. Nawala ang bigat sa dibdib ni Carmen nang maipadala niya ang mga scan. Habang naghihintay, umiikot ang mga isip niya. May mali sa dokumentong iyon, may nakatago sa wikang iyon, isang mapanganib na bagay. Hindi pa man lumipas ang kalahating oras, muling tumunog ang telepono. Tense ang boses ni Armando, mabilis at mahigpit ang mga salita. Carmen, tama kang nag-alala, hindi normal ang kontratang ito. Pabilis ang tibok ng puso niya. Anong ibig mong sabihin? Naging seryoso ang tono ni Armando. May isang bahagi na nagbibigay sa Chino ng buong access sa internal security systems ng Soriano Technologies at isa pa nakatago sa mas malalim ang naglilipat ng lahat ng intellectual property rights sa opisina nila sa Shanghai. Humigpit ang hininga ni Carmen. Ibig sabihin kontrolado nila lahat. Kompletong takeover ito, sabi ni Armando, at isang mahusay na pagtatago, nakatakip sa mahahabang salita at legal na hargon. Kapag nilagdaan ito ni Ricardo, hindi lang pera ang mawawala sa kanya. Mabubura ang buong kumpanya, bilyon-bilyong dolyar, tuluyan. Nilamig ang katawan ni Carmen. Si Ricardo Soriano, ang taong nanlait sa kanya, ang taong itinuring siyang wala, ay walang ideya na siya mismo ang malapit ng wasakin at higit pa, pati ang lahat ng nagtatrabaho sa kanya. Paano naman ang mga empleyado? Mahinang tanong niya. Nag-alinlangan si Armando sa kasinabi, mawawala sa kanila ang lahat, pondo sa pagre-retiro, trabaho, mga benepisyo, lahat. Humigpit ang dibdib ni Carmen. Armando, sigurado ka ba? Tiyak, sagot niya ng matatag. Carmen, nakakita ka ng isang napakalalang bagay. Hindi ito basta-basta masamang kasunduan, isang bitag ito. At kung malalaman nila na alam mo ang katotohanan, mapanganib ka, hindi sila maglalaro ng patas. Mahigpit na hinawakan ni Carmen ang telepono, matalas ang isip niya kaysa dati. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ng sarili lamang. Nakatayo na siya ngayon sa sangandaan ng isang mas malaking laban, isang pakikibaka sa pagitan ng katotohanan at katiwalian, sa pagitan ng dangal ng tao at ng walang katapusang kasakiman ng mga nasa kapangyarihan. Naiintindihan ko, Armando, salamat. Mahina niyang bumulong. Maging maingat ka, Carmen. Mahinahong sabi niya, nandito lang ako kapag kailangan mo. Pagkatapos ng tawag, tahimik na naupo si Carmen sa katahimikan ng kusina. Ang malambot na liwanag mula sa lampara ay nagbigay ng mainit na ningning sa mga papel na pinagtrabahuhan niya buong gabi. Kumpleto na ang kanyang salin, malinaw, tumpak at matatag.
Alam niya nang walang alinlangan na hindi na siya pwedeng umatras sa katahimikan o magpakatago. Ang gabing ito ay naging isang malaking pagbabago, nagtulak sa kanya na harapin hindi lang ang sakit ng nakaraan, kundi pati ang layunin na matagal na niyang iniwan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nagsisimula ng magbago ang langit, may bahagyang asul na kulay ng bukang liwayway. Paparating na ang isang bagong araw, isang araw kung saan hindi na itatago ni Carmen Fernandez ang sarili. Haharapin niya ang mundo bilang tunay niyang pagkatao at isasalita ang katotohanan, gaano man kalakas ang mga tao sa loob ng silid. Kalmado ngunit matindi ang kanyang mga mata, puno ng lakas, ang puso niyang halos nakalimutan na niyang taglayin. Binuhay muli ng gabing iyon ang isang babaeng matagal nang nakabaon. Isang babaeng naging pinuno, guro, lakas ng karunungan at pagmamalaki. Unti-unting sumilay ang mahinang liwanag ng umaga sa malalaking bintana ng mansyon. Pinupuno ang mga bulwagan ng tahimik na liwanag. Tahimik na naupo si Carmen sa simpleng kusina, nakatuon ang mga mata sa huling bersyon ng dokumento. Bawat linya, bawat anotasyon ay ginawa ng may pag-iingat. Nahayag niya ang katotohanang nakabaon sa kontratang iyon at alam niya ang ibig sabihin nito. Malaki ang pagbabagong paparating sa kanyang mundo. May mga hakbang ang dumampi mula sa pasilyo. Kasunod, ang malakas na tinig ni Ricardo Soriano. Lahat sa conference room, oras na para tapusin ang deal na ito. Tumayo si Carmen, inayos ang kanyang uniforme at tinipon ang isinaling dokumento pati mga tala. Bagaman tumitibok ng mabilis ang puso, naglakad siya ng may tahimik na tapang. Alam niya ng eksakto kung ano ang nakasalalay. Pagpasok niya sa malawak na silid-pulong, nagbago ang hangin. Napatingin sa kanya ang mga opisyal na hindi makapaniwala. Nagsimulang bumulong ang mga tao. Hindi umatras si Carmen. Diretso siyang naglakad sa ulo ng mesa at inilapag ang folder sa harap ni Ricardo Soriano. Natapos ko na ang salin ninyo, Ginoong Soriano, tahimik niyang sabi, at naniniwala akong karapat-dapat ang kontratang ito ng masusing pagsusuri bago ito pirmahan ng sinuman. Nagkakagulo ang mga pag-uusap, nagpalitan ang mga tingin, may ilan na natatawa, may ilan na nagdududa. Pumikit si Ricardo, kitang-kita ang inis. Carmen, anong ginagawa mo dito? Tanong niya ng matalim. Hindi nagatubili, nanindigan siya. Ipinapakita ko ang natapos na salin na hiniling ninyo. Lubos kong inirerekomenda na tingnan ito ng lahat. Kinuha ni Ricardo ang mga pahina na may mayabang ng ngiti, ngunit hindi pa rin siya seryosohin. Ngunit nang basahin niya, nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha, napalitan ng panlalait ng pagkalito. At nangyari ang takot sa halip na kumpiyansa, nanginig ang kamay niya. Ano? Ano ito? Bulong niya, mabilis na kinuha ng ibang opisyal ang mga kopya at nagsimulang basahin. Naputla ang kanilang mga mukha. Nagka-silent sa buong silid. Ang katotohanang malinaw at hindi maikakaila ay nakalatag sa harap nila. Pagkatapos ay naputol ang katahimikan ng matatag at tiyak na tinig ni Carmen. Ang mga tuntuning ito ay nagbibigay ng buong access sa Chinese partner sa inyong internal systems at inililipat ang lahat ng karapatang intelektual sa kanilang tanggapan sa Shanghai. Kapag napirmahan, papayagan nitong kontrolin nila ang lahat ng teknolohiya ninyo na magdudulot ng pagkawala ng bilyong halaga at panganib sa kinabukasan ng bawat empleyado. Tumayo si Ricardo nang bigla maputla ang muka at nagsimulang manginig sa takot. Paano mo naman nalaman ito? Natigilan niyang tanong. Isa ka lang. Hindi niya natapos ang pangungusap. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Dahil dati akong propesor sa linguistics sa Stanford, dalubhasa sa mahihirap na pagsasalin tulad nito. Nakita ko ang panganib na hindi napansin ng inyong mga eksperto at dinala ko ito dito upang protektahan ang kumpanyang ito. Namuno ang katahimikan.
Ang mga taong dati hindi siya pinansin ay ngayon ay tinitingnan siya ng may paghanga, pagkabigla at pagsisisi. Bumagsak si Ricardo sa kanyang upuan, nabigla sa kahihiyan. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Carmen ng tunay, hindi bilang isang tagapaglingkod, kundi bilang isang tagapagligtas. Hindi ko alam ang sasabihin, bumulong siya. Iniligtas mo ang kumpanyang ito. Mahina ngunit matatag ang tinig ni Carmen. Hindi ko kailangan ang pasasalamat mo, ngunit sana'y maalala mo ito. Huwag kailanman husgahan ang tao base sa kanyang trabaho o pinagmulan. Hindi mo alam kung sino talaga sila. Hindi na naghintay ng tugon, lumiko siya at lumabas. Nanatiling tahimik ang conference room, bawat isa ay pinag-iisipan ng kanilang naranasan. Lumabas si Carmen mula sa anino at sa ganap niyang lakas. Napatunayan niya isang beses at para sa lahat na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa yaman, posisyon o pribilehiyo. Nasa kaalaman, karakter at lakas ng loob na magsalita ng katotohanan kapag pinakamahalaga. Nang bumagsak ang mabigat na pinto sa likod niya, nanatiling tahimik ang silid pulong. Nakaupo si Ricardo Soriano, nakabukas ang kontrata sa harap niya, nakatutok ang mga mata sa bawat salin na ginawa niya. Ngunit ngayon, bawat linya ay nagkukwento ng ibang kwento, ng isang babaeng hindi nila tunay na nakita hanggang ngayon. Bawat pahina ng salin ni Carmen ay tila direktang suntok sa ego at pamana ni Ricardo. Nakalatag ng malinaw ang katotohanan, parang isang punyal na tumatarget sa puso ng lahat ng kanyang itinayo. Namutla ang kanyang balat at dumaloy ang malamig na pawis sa kanyang likod. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naranasan ni Ricardo Soriano ang totoong takot, isang paralysis na takot. Ilang pulgada na lang ang layo niya sa pagbagsak ng kanyang $1 na kumpanya at isang babaeng matagal niyang tinukso ang siyang pumigil sa kanya. Ang Soriano Technologies, ang imperyong itinayo niya ng mahigit 2 dekada, ay nailigtas hindi ng kanyang legal na koponan, hindi ng kanyang board, kundi ng katulong na palaging minamaliit niya. Isang babaeng kanyang tinawanan sa harap ng mga kasamahan, ang siyang nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan. Ang katotohanang iyon ay bumalot sa kanya ng ginhawa at kahihiyan. Sa wakas, nilinaw ni Roberto Fuentes, ang Executive Vice President, ang katahimikan. Ricardo, muntik na nating mawala ang lahat. Tumingin si Ricardo sa paligid ng boardroom. Ang kanyang mga kasamahan na dati ay tapat at puno ng paghanga ay tumingin ngayon ng may hindi makapaniwalang pagkadismaya. Hindi lang siya nakakita ng takot, nakita niya ang pagbagsak ng kanilang tiwala sa kanyang pamumuno. Pagkatapos ay nagsalita si Angela Diaz, ang CFO, na nanginginig ang boses, hindi lang sa galit kundi sa hindi makapaniwala. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito, paano nakaligtaan ng ating mga legal expert ang isang ganitong kalaking bagay at paano naman ito natuklasan ng isang tao sa kusina mo. Parang suntok ang mga salita niya sa sikmura ni Ricardo. Bumaba ang tingin niya, dumaloy ang guilt at pagsisisi sa loob niya. Taon-taon niyang ipinagmamalaki ang kanyang kakayahan na makilala ang mga taong may halaga. Ngunit nabigo siyang makita ang talino ng babaeng nagsilbi sa kanyang pamilya ng 2 dekada. Ako ang may sala, inamin niya ng mababa, ibang-iba sa matapang na lalaki na kilala ng lahat. Naging bulag ako, mayabang. Hindi ko inisip na kayang gawin ito ni Carmen. Pinutol siya ni Angela, kitang-kita ang pagkadismaya. Hindi lang ito tungkol sa pagsasalin ng dokumento. Tungkol ito sa kung paano mo siya tinrato. Hindi mo siya kailanman nakita. Hindi na nakapagpaliwanag si Ricardo. Tama siya. Sa lahat ng mga taon, bahagi si Carmen ng kanyang tahanan, nagluluto, naglilinis, nag-aalaga sa kanyang mga anak, at hindi niya kailanman tinanong kung sino siya. Pinababa niya ito sa isang papel,
Hindi kinilala ang tao sa likod nito. At kagabi, nanindigan siya sa harap niya at ng lahat na may tahimik na lakas, ibinunyag ang bagay na hindi nakita ng iba. Muling nagsalita si Roberto, mabigat ang boses. Hindi lang ito isang pagkakamali, halos bumagsak tayo. Ilang minuto na lang at pipirmahan na natin ang pagsuko ng kinabukasan ng kumpanya. Tumango si Ricardo, basa ng pawis ang mga palad. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganito, lilitaw, hindi handa, maliit. Tiningnan niya ang mga isinaling pahina, ang biro niya mula kagabi na ngayon ay naging tanging bagay na nagligtas sa kanila. Dahan-dahan siyang tumayo. Tanggap ko ang buong responsibilidad dito at kailangan kong itama ito. Nilingon siya ni Angela nang may nakataas na kilay. Paano mo balak gawin iyon? Tumingin siya kay Angela, hindi na mayabang ang mukha niya, seryoso at mapagpakumbaba. Lalapitan ko si Carmen, totoo, pampubliko, at sisiguraduhin kong matatanggap niya ang pagkilala na matagal na niyang nararapat. Hindi lang para sa kagabi, kundi para sa lahat ng bagay. Muling nanahimik ang silid. Sa isang pagkakataon, hindi nagkunwari si Ricardo Soriano. Nagsalita siya bilang isang taong nakakaunawa sa pinsalang na idulot niya. Ngunit alam din ni Ricardo na hindi ito tungkol sa pag-iwas sa kahihiyan. Hindi ito tungkol sa pride. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Pagbabalik ng isang bagay na higit na mahalaga kaysa reputasyon, ang integridad. Naglakad siya mag-isa sa pasilyo, huminto sa harap ng isang maliit na pinto sa dulo, ang pintong papunta sa kusina, ang tahimik na santuwaryo ni Carmen ng mahigit 2 dekada. Nagatubili ang kanyang kamay sa hawakan, may bumuo ng kaba sa dibdib niya, ngunit hindi niya ito maaaring iwasan. Matagal na niyang iniiwasan ito ng 20 taon. Dahan-dahang binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Carmen sa counter, inaayos ang kanyang mga gamit tulad ng paulit-ulit na ginagawa niya noon. Dahan-dahang sumilay ang sinag ng araw sa bintana, nagpapaliwanag sa kanyang anyo. Ngunit napansin ni Ricardo ang isang bagay na hindi niya kailanman napansin. Ang pagod sa mga mata niya, ang tahimik na bigat na dala niya, ang lakas na nagpapanatili sa kanya sa pagtindig sa mga taon. Carmen, mahina niyang sabi, hindi sigurado sa sarili. Halos hindi niya ito nakilala. Lumingon siya, kalmado ang mukha ngunit may distansya sa mga mata. Hindi na siya ang tahimik na tagapaglingkod. Komposo, may dignidad at makapangyarihan. Opo, Ginong Soriano, tanong niya, matatag at malinaw ang boses. Hindi galit, ngunit hindi rin sumusunod. Nahit ang dibdib ni Ricardo. Pumasok siya, nangangapa at nahirapang magsalita. Dumating ako para makipag-usap. May utang ako sa iyo, isang paghingi ng tawad. Maingat niyang inilapag ang tuwalya sa counter. Tumingin siya ng diretso sa mga mata niya. Para saan po ang paghingi ninyo ng tawad, Ginoong Soriano? Tanong niya ng matalim. Para sa kagabi o sa nakaraang 20 taon? Tumama ang tanong sa kanya. Ang mga salita ni Carmen ay sumugat sa kanyang maingat na itinatagong isipan at inilantad ang katotohanang matagal niyang iniiwasan harapin. Mahirap na nilunok ni Ricardo ang kanyang salita, naghahanap ng tamang sasabihin. Lahat ng kanyang maiisip na sabihin ay tila maliit kumpara sa katotohanang inilantad ni Carmen. Sa wakas, may nanginginig at mababang tinig nagsalita siya. Para sa lahat, sabi niya, pasensya na sa kung paano kita tinrato. Sa lahat ng taon na hindi ko pinansin ang iyong halaga, ang iyong presensya, ang iyong pagkatao. Hinawakan ni Carmen ang kanyang tingin, tahimik ngunit mas makapangyarihan kaysa sa anumang tugon. Pagkatapos nagsimulang magsalita, matatag at malinaw ang boses. Bawat salita ay parang bato na bumagsak sa payapang tubig. Ginoong Soriano, sabi niya, nang unang pumasok ako sa pintong ito, 20 taon na ang nakakaraan. Alam ko ang aking trabaho. Dumating ako bilang katulong. Hindi ko inaasahan, nagugugulin ko.
ang 2 dekada sa bahay na ito nang hindi nakikilala bilang tao. Hindi mo kailanman tinanong ang tungkol sa buhay ko. Hindi mo inisip kung ano ang naramdaman ko o mga pinagdaanan ko. Hindi mo pa man lang alam ang tunay kong pangalan o ang sakit na dala ko dahil nahihiya ako sa mundong hinuhusgahan ako bago pa man pakinggan. Napasinghap si Ricardo, ang mga salita niya ay parang salamin na nagpapakita ng bawat maling nagawa niya. Bawat sandaling pinili niyang maging walang malasakit kaysa makiramay. Bahagyang nanginig ang boses ni Carmen, ngunit matibay ang mensahe. Mahal ko ang inyong mga anak na parang akin, ngunit nang lumaki sila, tiningnan nila ako tulad ng pagtingin mo, parang ingay lang sa likuran. Inalagaan ko ang iyong asawa sa kanyang pinakahina, ngunit walang nagtatanong kung pagod na ba ako, nagdadalamhati o tao. Hindi mo ako nakita, patuloy niya. Para sa iyo, ako ay isang katulong na madaling palitan, isang babae sa sulok. Hindi karapat-dapat sa respeto. Pumikit si Ricardo, bawat salita ay tumagos sa kanyang konsensya. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tunay niyang naramdaman ang bigat ng sakit ng ibang tao. Nang muling tumingin siya sa mga mata ni Carmen, wala nang pride sa kanya, tanging kalungkutan. Naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad, mahina niyang sabi. Ngunit kailangan kong malaman mo kung gaano ako nagsisisi. Ako'y naging bulag, mayabang, at labis kong pinagsisisihan bawat sandali nito. Matagal siyang tiningnan ni Carmen bago muling magsalita. Lumambot ang kanyang tinig, ngunit matatag pa rin. Ang paghingi ng tawad ay unang hakbang lamang, Ginoong Soriano, sabi niya. Ang mahalaga ay kung paano mo tratuhin ang mga tao mula ngayon. Lalo na ang mga naisantabi. Nais kong pag-isipan mo nang mabuti ang pinsalang dulot ng katahimikan at paghatol. Karapat-dapat ang lahat sa respeto, anuman ang kanilang trabaho o relihiyon. Tumango si Ricardo, mabigat ang puso. Ipinapangako ko sa iyo, Carmen, magbabago ang lahat, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat sa ilalim ng bubong na ito at sa buong kumpanya. Hindi agad nagsalita si Carmen. Nang magsalita siya, mabagal ang mga salita. Sana ay totoo yan, hindi lang para sa akin, para na rin sa iyo. At sa lahat ng naniniwala na hindi sila makikita tulad ng dati kong naramdaman. Sa unang pagkakataon, tunay na nakita siya ni Ricardo. Hindi bilang empleyado, hindi bilang isang problemang hindi pansinin, ngunit bilang isang babaeng may matinding lakas, talino, at puso. Huminga siya ng malalim, puno ng pasasalamat at determinasyon ang loob niya. Hindi ito tungkol sa pagsisisi lamang. Ito ay tungkol sa pangalawang pagkakataon upang maging taong dapat sana ay naging siya. Bumalik ang katahimikan sa kusina, puno ng damdamin. Nakatingin si Ricardo sa sahig, pinipilit ang lakas upang gawin ang tama. Naghintay si Carmen, tahimik at mahinahon, mas kapangyarihan ang presensya kaysa dati. Sa wakas, itinaas ni Ricardo ang ulo, mababa ngunit matatag ang boses. Carmen, alam kong hindi sapat ang mga salita para ayusin ang mga nagawa ko. Ngunit ayokong manatili lamang sa salita. Gusto kong gawin ang isang tunay na hakbang. Isang bagay na magpapatunay na tunay kong naunawaan. Bahagyang pumikit si Carmen, maingat ngunit nakikinig. Lumapit siya at nagsalita ng malinaw. Una, sabi niya, ginagalang ko ang pangakong ginawa ko kagabi. Natapos mo ang salin at nailigtas mo ang kumpanyang ito mula sa kapahamakan. Ibig sabihin, ang $500,000 na inalok ko, iyo iyon. Kinuha niya ang tseke mula sa kanyang jacket, nilagdaan ng nanginginig ang kamay, kumislap ang tinta sa ilalim ng ilaw habang pinuputol niya ito mula sa pad at iniabot kay Carmen. Nakangiti si Carmen nang may pagkagulat. Mahina, ngunit matatag ang boses. Salamat, pero hindi ko ginawa ito para sa pera. Ginawa ko ito dahil tama iyon, dahil hindi ko na kayang manahimik pa. Alam ko, sagot ni Ricardo, at iyon ang dahilan kung bakit karapat dapat mo ito.
Hindi ito regalo o suhol. Ito ay unang tanda na nakikita ko ang iyong halaga. Pakiusap, tanggapin mo ito bilang simbolo niyan. Matapos ang mahabang sandali, tinanggap ni Carmen ang tseke. Nanginig ang mga kamay niya, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa sandaling iyon. Pakiramdam niya ay simula na ito ng isang bagay na matagal nang dapat nang mangyari. Ngunit hindi pa tapos si Ricardo. Meron pang iba, sabi niya, mas matatag na ngayon. Alam kong makakapagtaka ka, pero seryoso ako. Gusto kitang alukin ng posisyon sa Soriano Technologies. Isang posisyon na sumasalamin sa iyong totoong kakayahan, ang iyong karanasan, ang iyong talino. Napanganga si Carmen, lumaki ang mga mata, hindi niya inaasahan iyon. Bagong posisyon? Tanong ni Carmen, puno ng maingat na pagdududa ang tinig. Sigurado ka ba, Ginoong Soriano? Hinding-hindi ako naging ganito katiyak, sagot ni Ricardo nang walang pag-aalinlangan, matatag at puno ng paniniwala ang boses. Gusto kitang maging senior leader sa aming international division. Magpapatakbo ng mga mahahalagang kontrata at pandaigdigang pakikipagsosyo. Ikaw ang pinakakarapat-dapat na tao na kilala ko para sa trabahong ito. Nanginig si Carmen sa kanyang pagkabigla. Kumakabog ang puso niya sa dami ng emosyon, gulat, pagmamalaki at tila pag-asa. Hindi niya kailanman naisip na ang lalaking minsan niyang pinagtawanan ay mag-aalok sa kanya ng ganoong mahalagang tungkulin. Ngunit hindi lang ito alok, ito ay pagkilala. Para kay Ricardo, ito ay pag-amin na nagkamali siya sa paghuhusga sa kanya at ito ang malinaw na tanda na nakita na niya ang kanyang halaga. Nagkamali ako ng malaki, patuloy ni Ricardo, puno ng pagsisisi ang tono. Pinayagan kong makabingi ang aking mga pagkiling, pero gusto kong magbago at naniniwala ako kapag pinamunuan mo ang dibisyong ito, madadala natin ang kumpanyang ito sa mas mataas na antas kaysa inaasahan ko. Hindi agad sumagot si Carmen. Nag-ikot ang isip niya sa lahat ng kanyang pinagdaanan, lahat ng iniwan niya sa nakaraan. Kaya ba niyang bumalik sa mundong iyon? Kaya ba niyang bawiin ang kinabukasang minsang ninakaw? Naramdaman ni Ricardo ang kanyang pag-aalinlangan, kaya dahan-dahan siyang nagdagdag. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Gumugol ka ng oras na kailangan mo, pero gusto kong malaman mo na seryoso ako. Kailangan ng kumpanyang ito ang isang tulad mo at kailangan kita. Huminga ng malalim si Carmen, mabigat ang bigat ng sandali sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ricardo ng diretsyo, matatag at malakas ang tinig. Isa sa alang-alang ko ito ng seryoso, Ginoong Soriano, pero may isang kondisyon lang. Tumayo ng tuwid si Ricardo, nakikinig ng mabuti. Kung sasali ako sa inyong team, dagdag ni Carmen, kailangan magbago ang kumpanyang ito. Hindi lang ang mga patakaran, kundi pati ang kultura nito. Hindi na dapat magkaroon ng hindi pagkakapantay-pantay. Walang mga palihim na pang-aalipusta. Walang tahimik na pagtatangi. Dapat itong huminto ngayon. Tumango si Ricardo, matatag ang mukha at hindi umurong ang tinig. May panata ako. Gagawin ko ang lahat para matiyak na ikaw at walang iba pa ang kailanman makakaranas ng ganitong kawalang katarungan dito. Pinagmasdan ni Carmen ang kanyang mukha, hinahanap ang katapatan. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naniwala siya sa kanyang nakita. May bumangon sa puso niya isang maingat at di pamilyar na pakiramdam ng ginhawa, ng pagtitiwala. Hinawakan niya ng mas matagal ang kanyang tingin pagkatapos ay nagsalita ng malinaw. Kung tatanggapin ko ang alok na ito, kailangan kong ipahayag ang ilang kondisyon. Hindi lang ito para sa akin, para ito sa kinabukasan ng kumpanyang ito. Hindi umatras si Ricardo. Naiintindihan ko, sabihin mo. Naging matalas ang tinig ni Carmen, profesional ang tono. Una, kailangan ko ng katiyakan sa aking kaligtasan. Hindi ako magiging target sa loob o labas ng kumpanya dahil sa posisyong ito o dahil sa aking nakaraan.
Kailangang manatiling kumpidensyal ang aking tunay na pagkakakilanlan, si Michelle Santos. Naging seryoso ang ekspresyon ni Ricardo, agad niyang naunawaan ang lalim ng hiling na iyon. May buong pangakong pagbabantay, poprotektahan natin ang iyong pagkakakilanlan at sisiguraduhin na mananatiling pribado ang iyong personal na kasaysayan. Sa publiko, ang pag-uusapan lang ay ang iyong kwalifikasyon at papel, wala nang iba pa. Bahagyang tumango si Carmen, pagkatapos ay nagpatuloy. Pangalawa, kailangan ko ng kalayaan. Dadalo ako ng personal kapag kinakailangan, pero kailangan kong may kalayaang magtrabaho mula sa bahay kapag pipiliin ko. Siyempre, sagot ni Ricardo, may tiwala ako sa iyo. Mas malakas ang resulta mo kaysa oras ng trabaho. Huminga si Carmen ng malalim, pinakamalalim pa. Mahalaga ang sasabihin niya. At pinakamahalaga, sabi niya, matindi ang mga mata at matatag. Kailangan mong mangako na pamunuan mo ang ganap na pagbabago ng kultura sa kumpanyang ito. Ibig sabihin, walang toleransya, wala sa mga biro tungkol sa lahi, kawalang galang o hindi pagkakapantay-pantay, lalo na mula sa mga pinuno. Kung tutungo ako sa tabi mo, kailangan kong malaman na hindi na muling pababayaan dito ang pagkatao ng kahit sino. Natahimik si Ricardo, tinatanggap ang bawat salita. Alam niyang hindi lang ito hiling, isang linya sa buhangin. Isang pagharap sa lahat ng pinsalang nagawa ng kumpanya, sinasadya man o hindi. Tama ka, sa wakas ay sinabi niya, mababa at seryoso ang boses. Hindi ito opsyonal, susuriin natin ang bawat bahagi ng kumpanya, bawat departamento, bawat patakaran, at muling itatayo ito na may katarungan at respeto bilang pundasyon. Iaanunsyo ko ito sa publiko at papanagutin ko ang lahat, pati na ang sarili ko. Hindi umilaw ang mga mata ni Carmen. Kailangan niyang matiyak na tunay niyang naintindihan. Hindi mo ito maaayos sa mga slogan o pahayag, sabi niya. Magsisimula ito sa kung paano mo tinitingnan ang mga tao. Mula sa pakikitungo mo sa janitor hanggang sa pagtrato mo sa board. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob palabas. Muling tumango si Ricardo, mas mabagal ngayong naramdaman ang bigat ng hiling. Naiintindihan ko, sabi niya, at gusto ko rin ang pagbabagong iyon. Hindi lang dahil nabigo ako sa iyo, kundi dahil ayokong mabigo ang iba pa muli. Tumango si Ricardo nang may paninindigan, halong kababaang loob at respeto ang nagliliwanag sa kanyang mga mata. Nakita ko na ngayon, Carmen, mas malinaw kaysa dati, ang ipinangako ko ngayon ay hindi lang tungkulin bilang profesional. Ito ay personal at moral na pangako sa iyo at sa bawat tao rito na minsang nagkamalian o hindi napansin. Pinagmasdan siya ni Carmen ng mabuti, hindi mabasa ang ekspresyon. Unti-unti, inabot niya ang kanyang kamay. Lumapit si Ricardo at niyakap ito ng taos-puso. Ang simpleng kilos na iyon ay hindi lang tanda ng kasunduan, ito ay hudyat ng pagbabago, isang bagong yugto. Tinatanggap ko ang iyong mga kondisyon, mahina niyang sabi, at hindi kita bibiguin. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Carmen, hindi bilang paggalang lang, kundi isang ngiting puno ng tunay na init at maingat na pag-asa. Sana ay totoo yan, tugon niya, hindi lang para sa akin, para sa lahat ng tao sa kumpanyang ito na nararapat makita at tratuhin ng may dangal. Muling tumango si Ricardo, tahimik na naunawaan na ito ang sandali na muling huhubugin siya, hindi bilang CEO, hindi bilang mayaman, ngunit bilang taong handang makinig, lumago at gawin ng mahirap na pagbabago. Isang pagbabagong nagawa dahil sa isang babae, si Carmen Fernandez, na nagkaroon ng tapang na lampasan ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Kumalat agad ang balita tungkol sa pagbabago ni Ricardo sa Soriano Technologies. Nagdulot ito ng inspirasyon at tensyon sa buong kumpanya. Hindi lahat ay natuwa sa bagong direksyong ito.
Sa likod ng mga magagandang bati at formal na pagkumpirma, may pagtitiwalang kumukulo at pagtutol sa katahimikan. Simula pa lang sa unang araw ni Carmen bilang leader sa International Division, naramdaman niya ang tensyon. Sa dibisyong ngayon ay pinamumunuan niya ang mga pandaigdigang kontrata. Halatang malamig ang paligid. Nasa sentro ng pagtutol si Ronald Torres, ang matagal ng Executive Director ng Foreign Affairs. Kilala sa konserbatibong pananaw at matibay na pagkahawak sa tradisyon, hindi itinatago ni Ronald ang kanyang pagkadismaya sa mga pagbabagong ipinatupad ni Ricardo. Sa unang pulong ni Carmen, hindi nag-aksaya ng panahon si Ronald. Paulit-ulit siyang nanghihimasok, nilulunod ang diskusyon sa teknikal na jargon, at